Okay, purihin ng Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa magandang araw po ang ating pinangutig sa lahat po ng ating mga kapatiran. No? Sama sila na doon. Sa araw na ito, pagpapatuloy po natin ang pag-aaral natin sa isang napakahalagang topic. Kasi sa araw na ito, ay tutuloy lang natin yung ating pagkalakay patungkol po doon sa Kristo. Alam po ninyo, pag kayo ay nakinig sa mga balita ngayon, sa YouTube at kahit sa Facebook, ang topic po kasi ngayon yung second coming, no? Ewan ko, ba't na-tsempo naman na ang pinagtatalunan ngayon kung malapit na ba dumating ang Panginoon o hindi. Kasi nga naman po, yung mga sinasabi sa Matthew 24, sabi na pa na pag dumating siya, may gera. Di ba? Tapos, yung ekonomiya, maghihirap ang mga tao. Tapos, yung mga bula ang propeta pa, no? Mga bula ang mamangaral. Nakita natin, nag-a-arise yan sila mga Kristo. Sabi ko, naku po, sana po pag dumating po kayo ay nagampanan namin ang lahat ng dapat namin nagampanan kasi hindi po biro-biro yun. So, sa ngayon, ang buong mundo ay naghahanda niyan. Nabasa ba ninyo yung balita na napakarami pong Muslim? Muslim po di po ba sila ay nagbabasa ng Quran, saka nag-ano sa mga. Napakarami na raw pong Muslim ngayon ang na-convert sa Christianity. Wala nang halos tao yung mosque nila, yung simbahan nila. Sabi ko, naku, mahirap din yun. Mamaya magalit sila at maghamon ng gera. At ito na nga sinasabi sa uling panahon ay sa uling panahon na magkakaroon mga tigmaan, magkakaroon ng mga yung rumors of war, yung mga sabi-sabi na makagera ganito, tapos yung iba't iba nang nangyayari ngayon sa ating panahon at sa pagtaas din ng antas ng karunungan ng tao o yung human wisdom. Kaya nga ito mga kapatid, sa araw na ito, titingnan natin, nandito na nga ba tayo sa uling panahon, meron pa bang inaantay? Bakit maraming lumalabas ng mga bulaang propeta nagsasabi sila po yung anak ng Diyos? At alam naman ninyo, kahit sa Pilipinas, meron tayong isang controversial na pangyayari sa mga panahon ito, makita natin bakit ganun. Sinabi na, ang Panginoon sa Kristo na ang kauli-ulihang anak ng Diyos o Misaya, bakit marami pa rin po ang umaangkin? Sa araw na ito, titingnan natin, kasi doon na, ito ang pinaka-grabing topic dito, yung pagiging tao ng Panginoon sa Kristo. Sabi roon, ang aklat ng lahi ni Jesucristo. O ayan, sinabi sa Matthew, dahil yan ang unang aklat na anak ni David ay na anak ni Abraham. Sabi sa Romans chapter 1 verse 3, ang Panginoon sa Kristo sa kanyang pagiging tao ay naging tao. Yung salitang naging tao, medyo mabigat yun Kaya nagkaroon po tayo ng mga basic doctrine na Trinity, Oneness, Unitarian, Presbyterian, kung ano pa, nang dahilan sa talatang yan. At ito, titignan natin mga kapatid, sa pamagitan ng history. So, idadali ko lang kayo ngayon sa history para makita ninyo bakit kinakailangan pang maging tao ang Panginoong Jesucristo. Pag pinag-aralan nyo pang kalahatan, nakikita nyo rito yung katangian ng kung anong meron ng Diyos. Well, wala naman po talaga makakakilala ng lubusan sa Kanya. Kung tutusin, walang lubos sa makakakilala sa Kanya unless magpakilala siya. Kasi wala naman pong nakakalam kung saan ang galing. Tayo ay nilikha niya. Paano mo malalaman kung sino yung lumikha sa atin kung hindi siya magpapakilala? Amen. Okay. So, dito pinag-uusapan kasi natin yung pagiging Kristo at ang sabi roon noong una yun. Ngayon, buburahin ko ito, tatakbo tayo sa history at titignan natin para hindi tayo madisip. Nasaan na nga ba tayo at malapit na nga ba dumating ang ating Panginoon? Katulad ng palagi ko sinasabi, meron din pong kodigo rito, mga kapatid. The Visual Survey of the Bible, nabili ko ito siguro 36 years ago. No? Kasi 36 years na ako sa Panginoon. Wala, di pa ako naglilingkod nun Nagtatrabaho pa ako nung mabili ko ito, talagang 9 pesos mga kapatid. At ngayon lang yung gamit, grabe naman. Sa atin mga kapatid, no?
Kaya tayo muli manalangin, Lord, dalangin namin ng inyong babae. Ikaw ang mayakda ng lahat sa aming buhay, maging sa aming pananampalataya at sa aming kaligtasan. Ang mabuting balita na aming pinag-aralan ay iyong pinangako sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Nasasad nga po dito sa banal na sulatan. Alam namin na ito ay patungkol. Sabi nga po ni Apostol Pablo, sa inyong anak, ang aming Panginoon Kristo, at siyang kilalang maging tao. Buksan mo ang aming puso't isip. Bakit nga ba siya kailangan maging katulad namin? Gaano ba kami kahalaga sa iyong Panginoon? At ang dahil sa aming pananampalataya ngayon, ay tinutuwa mo ang bawat sa amin at pinubuksan mo ang aming puso for better understanding. Guide us with your wisdom and knowledge, Lord. Maraming salamat sa iyong biyaya nito in Jesus' name. Amen and amen. Sa kasalukuyang panahon, ang pinagtatalunan talaga ngayon ng mga scholars ay kung totoo ang nasusulat sa Biblia. Yun kasi, no? Talaga bang may unang tao? Bakit may dinosaur? Sabi nila. Talaga bang may baha? Yan ang sinasabi nila. Talaga bang may paraiso? So marami silang sinasabi, mga kapatid. So yung matatalino nung araw, well, tandaan niyo ang pagtalakay ng mga patulog nito ay tinatawag nating tawag nito, Year of Enlightenment. No? Nagsimula lamang ito, hindi po noon. Nagsimula ito around 1300s to 1500s lang. 1,500 years ang lumipas bago nila ito pinag-aralan. Wala pa po nung mga relihiyon na katulad ngayon. Wala pa yung mga churches na yan. At talagang nagkakaroon lang doon, mga kapatid, there is only one Christianity noong time na yun. No? Mula nung mamatay si Apostol Juan, kasi siya yung kauli-ulihan, yung mga alagad niya ay pinag-aralan ng patungkol sa Panginoon Diyos. 200 years later, nagkagulo sila. 200 years later. Nagkagulo sila. Bakit? Nagkaroon sila ng iba't ibang paliwanag patungkol sa Panginoong Jesucristo. At ang pinaka matinding aral noon ay yung tinatawag nating Arianism. Kunwari, ito po ay galing sa isang scholar na si Arius. At nagsasabing, ang Panginoon Kristo ay hindi Diyos, kung ang walang kinalaman ko, di siya isang ganap na tao. Tao lang. We call this the Arianism. Yun po ang halos 200 isang pinaniniwalaan. Kasi nga, ayun naman din sa binasa natin, naging tao ang Panginoon. Jesus, maliwanag po. No? Sa kanyang pagiging tao, ganap siyang naging tao. At siya'y namatay. Ang problema nga lang ng verse na ito, ng kanyang sinasabi, muling nabuhay ang Panginoon Kristo. So, nung muling nabuhay ang Panginoon Kristo, nagkaroon na naman ng mga pagtatalo-talo. Dahil wala pang tao nung panahon nila at alam nila na namatay at muling nabuhay. Diba? Doktrina ito ng tinatawag nating resurrection. So nagkaroon na ng kampi-kampi. At sinabi nila, dahil sa Panginoon Kristo ay tao, nagkatawang tao, di lang tao, kundi nagkatawang tao, siya'y namatay pero nabuhay. Malamang siya ay naging Diyos din. Kasi nandun na daw siya sa langit. Pumasok po yung tinatawag nating Council ng Nicaea. No? Kailan ang Council ng Nicaea? 325 AD. 300 years ang lumipas bago nila pinagtalunan niya. At ang kalaban nila ay si Arius. Tumawag sila ng konseho at ang nagpatawag nito ay isang hari, si Constantine. Si Constantine po ay hindi isang Kristiyano. Siya po ang emperor noong time na yon at siya po yung emperor na bigay ng kaluwagan sa Kristiyano na maging malaya. Kasi ang Kristiyano po noong first 200 years, pinapatay po yan. Naintindihan po ninyo? Nung dumating si Emperor Constantine, siya po nagdeklara na hindi na, tapusin na yan, wala nang patayan, bigyan ng kalayaan ng mga Kristiyano. Kaya yung time na yun, naging malaya po ang mga Kristiyano. At doon po ma-update po, the past 300 years, okay na yung Christianity. Yung nga lang nagkaroon po ng iba't ibang klase na paniniwala patungkol sa pagiging tao ng Panginoon Jesucristo. At hanggang ngayon, dapat natin ang impact na yan. Amen?
Sapagkat sa kasalukuyan, meron po tinatawag tayong Unitarian. Ano ang Unitarian? O yung tinatawag natin oneness doctrine, na ang Diyos ay nasa tatlong katangian, di ba? Nung creation, nandun yung God the Father, yung redemption, nandun yung God the Son, alala niyo yan? Tapos itong ulit, God the Holy Spirit. Ito yung oneness. So, sa Trinitarian naman, mayroon lang isang Diyos, God, pero meron siyang tatlong persona. Ano yung persona? Siya ay God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya lang ang problema sa Trinity, yung God the Father, hindi siya yung God the Son, hindi rin siya yung God the Holy Spirit. Pero pareho sila. Yun, gano'n na nangyari. They are one in essence, but they are not the same. They are co-equal, but they are not the same. So, yun ang namamana natin ngayon pumapasok. Plus, yung mga Unitarian na nagsasabi, walang ganun. Like for example, yung isang island scene tinatawag natin, sa kanila, ang Panginoong Diyos ay Diyos na ang Ama, at ang Panginoon sa Kristo, bagamat siya po ay Kristo, siya ay tao hanggang sa ngayon. Yan. Then we have the Jehovah's Witness, di ba? Alam niyo yan. So, napakarami. Ayun nga ba ang totoo? Makikita niyo, nasa church natin, wala po kasi nasabing Trinity tayo, Unitary tayo, o Oneness tayo, pag nagbibiglang Oneness tayo, wala pong ganun dito. Pinili sinadya ko kung gano'n, kasi gusto ko na malaman natin personal, kasi dapat personal, kung ano ang katotohanan. At dito nililiwanag natin unti-unti na ang pagiging tao ng Panginoon ay isang kontrobersyal. Amen? Pero sa Biblia nakasulat, and without controversy, nakasulat naman doon God was manifested in the flesh. Yun ang sabi. Yung salitang yun ay napakahirap intindihin. Amen. Ngayon, sisimulan natin, bakit nga ba talaga kinakailangan magkatawang tao ang Panginoong Jesucristo? Amen. Noong una kasi mga kapatid, wala pong ganitong doktrina. No? Sa aklat ng Genesis, wala po kayong mababasa ng ganyan mga. Pero sabi nila, bakit yung Genesis 1:26 sabi doon? And God said, let us daw. Di ba yung us sa atin ay marami? Di ba? Pero pag tingin mo sa original translation, yung us doon, it means plural na. Plural, hindi ibig sabihin marami, kundi it means paggalang. Like for example, sa Filipino language, pag kinausap ko si Ante, hindi ko siya pwedeng tawagin ka, Ante, kumusta ka? Diba? Parang magkasikidad lang kami, tama? Meron tayong tinatawag na, pwede ko siyang gagawin ko plural, kaya tapos sa Ante, kumusta kayo? Pero nag-iisa naman siya. Parang ganun ang dating. Kaya nga lang yun yung pinagtatalunan tayo kung pagtalunan men niya. Titingnan lang natin mga kapatid, bakit nga ba kinakailangan maging magkatawang tao ang Panginoon Diyos? Always remember mga kapatid, no? Ito, basic na ito mga kapatid. At ito ay, tawag ko rito, better understanding. Tandaan natin mga kapatid, at ito namimiss ng iba. Mayroon lamang Diyos nung araw, Diyos. Amen. Masasabing may Diyos kasi may nagpapatotoo. At sino magpapatotoo may Diyos? Palagay niyo. Sino magpapatotoo may Diyos? Ha? Hindi. Propeta, kailan lang yun. Alam ba ninyo na sabi ng mga scholar, paano niyo nalaman na sinabi ng Diyos? Di ba? Si Adan, sinilang lang 4,000 years pa. Kung wala si Adan, naintindihan nyo? Kung wala si Adan, ay walang magkukwento patungkol o mag-istorya patungkol sa Panginoon Diyos. Amen? Nagkaroon ng liwanag patungkol sa Diyos nung nilikha ang alin. Napakaliwanag. Ante, sa ipalagay niyo. Nung nilikhaan, tao. Hindi mo pwedeng sabihin, nagkaroon na Diyos nung nilikha yung prophet, yung anghel. At sila nag-uusap. Paano natin nalalaman? Dito mga kapatid, pinupoint out kahit ng Hebrew rabbi,
na napakalaga ng tao pagdating sa Diyos. Naalala niyo sa creation, kailan manilikha ang tao? Sa unahan ba? Sa unahan hindi. Lilikha ang tao sa ika-6 na araw. Pero bago siya likhain, inihanda muna ng Diyos ang lahat ng kanyang mga kakailangan. Gaano kamahal ng Diyos ang tao? At alam natin na ang tao, man is God's greatest creation. At alam ba ninyo, sa mga tinatawag natin mystical teaching, sabi nga nila, alam ba ninyo, maging ang mga anghel na i-invite sa tao. Pag binasa niyo aklat ng Hebreo, makikita niyo that man is greater than angels. Diba? Sabi niya, sino sa mga anghel ang sinabihan, ikaw ang aking anak na minamahal? Wala. Sinabi niya sa Panginoong Jesus, ano Panginoong Jesus? Naging tao ng time na yun. Alam mo din yun na kahit ang mga anghel, ang pinoproteksyonan niya, tao. Ganun tayo kahalaga. Kung alam lamang nga nasa limutan ito, kung gaano tayo kahalaga sa Diyos, amen, pasasalamatan ng bawat tao ang Diyos. Whether masama ka, mabuti ka sa panahon ito, it doesn't matter. Basta ikaw ay tao, nilikha ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. And every person, tandaan niyo, na ma-realize niya na mahal siya ng Diyos, yun yung time na nagsisimula siyang magsisi, magbago ng isip, at magbalik ang loob sa Kanya. Pag magpiplis tayo, gano'n natin. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit nung nabuhay ang Panginoon sa Kristo. Kahit yung mga masasamang tao, like for example, yung sinatawag nila sa Magdalena, amen, alam ninyo yan. Gusto nilang patayin. Amen. Pero makikita niyo ang Panginoon sa Kristo, hindi niya hinatulan. Napatayin yung babaeng mababang lipad. Hindi niya po. O trivia lang, trivia. Trivia lang. Sabi ka lang, alam ba ninyo na sa Chinese Bible, iba ang kwento ng patungkol doon. Ang kwento daw sa Chinese Bible din. Nung umalis sa yung tao, di ba? Sino sa inyo gusto bumato? Di nag-alisan yung mga tao. Di ba? Sabi ko sa Chinese Bible, at kumuha ng bato si Jesus, at siya bumato sa babae at ito'y namatay. O, ganun po ang version nila. Sabi ko, ganun palang version to. Kasi ang Biblia, mga kapatid, pag hindi tayo nag-ingat sa pagbabasa niya, makikita niyo may mga edited portions yan. Na, ito ba'y talaga nandun ng araw o wala? Pag nakita niyo sa Biblia, may mga parenthesis, minsan may parenthesis, ibig sabihin sa original, wala po yung salitang yun. Wala yata yan, ano? Yan. Katulad pag nakita kayo ganyan, ibig sabihin, sa original version ng Biblia, wala po yan. Sa revised version, nasingit po yan. Ang naglagay po niyan yung scholar na nag-edit. No, yan, may mga edited po yan. Amen? Okay. Sino may gawa nun? Di tao rin. Siguro baka kaya niya inilagay yan, yung understanding niya, para lumiwanag yung verse na yan, siningit niya. Pero sino ba nakakaalam nun? Ang nakakaalam na nun, yung mga nag-aaral ng totohanan ng Biblia. Amen po? O, so ganyan. So, makikita natin mga kapatid. Okay. Ang Diyos, yan. Ito talaga mga kapatid, ito talaga ang translation nito ay man, no? Adam. Mahal. Kaya nga ito, nagpapasalamat ako sa Diyos bakit tayo nandito kasi doon po na rin na-realize sobrang palang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Now, pag sinabing sa atin, lahat. Sa history, lahat mahal ng Diyos yan. Kung nagpakamasama man sila, hindi problema yun.
Kung masama ka, may mabuti ka, basta mahal ka ng Diyos kasi ang tao created ng Panginoon Diyos. Yan lang. Wala nang iba. Lagyan ko na ng lagyan ko pa ng istorya mga kapatid. To emphasize na ganun kamahal ng Diyos yan. Bakit ko sinasabi, basahin natin ang Biblia. Sa aklat pala ng Genesis, ginawa niya ang lahat para dito. For 5 days, nilikha niya ang langit at lupa. Para kanino? Dito. Sa totoo lang, wala nang. Ang design ng Diyos sa tao, hindi tayo magtatrabaho. Hindi tayo magugutom. Hindi tayo wala tayong kalaban. Sabi nga doon yung tao pa nagbigay ng pangalan sa lahat ng mga hayop. Amen? Mababait Mabait yung hayop. Tao lang talaga sa bahay. Pero sa original mga kapatid, dahil mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, ang nilikha niya, mabuti. Wala pong nilikhang masama ang Diyos. Kung meron mga kayo nababasa good and evil, good or bad, kaya ko na i-discuss, pero yun ay praise mga kapatid. May kahulugan po yun. Pero yung salita, wala yan ng araw. Nung nilikha ng Diyos ang tao, ayan. So mahal na mahal niya mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hanggang ngayon sa panahon natin, yun pa rin ang iniinti ng Diyos. Yun pa rin ang ililigtas niya. Yun pa rin ang kanyang babalikan. Amen? Hindi po yan magbabago. So when we talk about God, huwag natin kalilimutan, pag-uusapan din natin ang ating mga sarili. Hindi mo kayo nakakalata. Kapag ang isang masamang tao, sinyeran mo, anong sinishare mo sa kanya? Yung mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Pag naramdaman niya yan, anong nangyari? Tutulo talaga ang luha niya. Nakaranasan natin yung tayo. Tapos magbabago ka na ng pag-iisip. Yung isip mo dati na makasarili nagiging maka-Diyos. Bakit? Kasi yun na po ang design niya. Yun na po talaga ang design nito. Nung nilikha ng Diyos ang tao, mahal na mahal ng Diyos ang kanyang nilikha. Amen. So between the two of this, alam natin na perfect ang Diyos. Wala siyang pwedeng gawing masama. Ang nangyari nga lang mga kapatid, at ito ay mahirapan ang mapaliwanag. Bakit naisipan ng taong sumuway? Ay yun ang mahirap na. Malalaman na lang natin yung unti-unti paglipas ng mga panahon. Kasi dito kasama sa topic ko ngayon. Sino ngayon ang nagpahamak sa tao? Isa sa pinakamahirap na topic ay ang pagpasok ni ang pagpasok ni ba't kayo kasi pumasok-pasok pa yun? Di ba? Ang bini ng Diyos, lahat iyo, maliban lang sa isa. Huwag mo lang kakainin. Yung bunga ng punong kahoy na yun, okay na. Amen. Na. Dito makikita natin, bakit sinasabi yan ng tao, bakit sinasabi ng Diyos siya sa tao? Sa analysis natin, ba't sinasabi yun? Wawarningan ko na kayo. Kung ang Diyos, kung Diyos ay gumawa ng tao, ibig sabihin, ito ay less superior doon. Mas mababa ito. Amen. Walang sinabi ng Diyos na ang Diyos ay gumawa ng tao para maging Diyos. Kasi naniniwala tayo isa lang ang Diyos. Ito ang kanyang creation. Kung ito ay Diyos at ito ay tao, there is a much difference. Di ba? Ang sabi lang, ginawa siya sa image o likeness. So, inuunawa natin yun.
1 and 2. At mapupunan natin nung ginawa tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng lupa. Kinreate tayo ng Diyos, ang ginamit niya, kinreate din niya. Di ba? In the beginning, God created the heavens and the earth. So yun ang una niyang nilikha. Langit, lupa. Doon niya kinuha yung tao para mabuo. Amen. So doon pa lang, lumalabas mga kapatid, na imperyo talaga yung tao doon sa Diyos. Kasi ang Diyos Espiritu, siya, ano siya? Physical. Material. Amen. Na, itong wisdom na ito, yung pinag-aaralan natin, ay mahirap intindihin kasi itong isipan ng Panginoong Diyos. At wala naman nakakaalam kung ano talaga isipan. But dito makikita natin, mga kapatid, na God is creating somebody o someone na kaiba sa Kanya. Amen. Amen. At nakaiba sa Kanya. So nilikha niya ang tao, pinom niya ang mga kapatid, at nung siya gawa na, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Yung Espiritu niya, which represents life, no? Yung life, Spirit talaga mga kapatid. Ito talaga is life ang inano niya, life. Ibinigay niya na yun dito kay, at ang sabi naging kaluluwa, may buhay. Ayan, meron na siyang katawan. Kailan ito si Adam? Meron siyang tinatawag na strong points and weak points. Ako, ang analysis ko lang dito mga kapatid, hindi ko sasabihin tama ako, mali, na ganun talaga. Para lumabas na may Diyos, you have to give something less. Amen. Para masabing may kapangyarihan, kinakailangan mayroong mas mababa. Para sa opisina. Para ka matawag na boss. Boss. Ano? Yes, may empleyado ka sa nasa ilalim. Amen. It is always like that. Merong superior being, mababasin yan, medyo malalim, mystical yan. Merong inferior being, na tinatawag. Being yan. Na, si Satan mga kapatid ay isang angel. Ito angel to eh. Magkaiba po ba sila mga kapatid? Magkaiba? Magkaiba. Ito ay spirito rin, samantalang ito ay physical. Amen mga kapatid. Kaya ito pa na, paano makita niyo ano nangyari? Ano bang ginawa ni Satanas para mahiwalay siya sa Diyos? Very simple. Sinabi ko na kanina. Dapat ang Diyos ay mas mataas kaysa sa tao. Ano ang sinasabi ni Satanas? Meron siyang isang vortex. Magiging katulad ka ng Diyos. Yun yung deception. Pag kinain mo yan, malalaman mo ang good and evil. Hindi naman pinamana sa tao yung evil. Wala namang good and evil ng kanya. Ang sinasabi lang nito, yung Diyos mo, yung nag-create sa'yo, may alam yan na good and evil. Anong sabi ni Eva, dahil siyang kausap? Ay, okay yun ah. Tanungin mo ba yung person mo? Kayo ba natutuwa alam niyo yung tama at mali? Ako yan ang hanggang ngayon, napakahirap eh. Dapat hindi mo lang nalaman yung mali. Huwag na lang tama. Amen. Wala tayong problema sana.
talaga ibig sabihin ng tama at